Eto na. A lot of people have been asking me in any platform where I'm Facebook, Instagram, TikTok, and there are a lot of you are sending me emails. And isa lang yung tanong nila pero pinipilit ko kasing iwasan kung paano ko ba sasagutin. Pero eto na siya, magkano ba ang tuition mo o ang ginastos mo as an international student here in New Zealand? Or how much I spent on tuition and other stuff as an international student here in New Zealand? Ang tagal-tagal ko 'tong inisip kung share ko sa inyo 'cause I'm not really comfortable sharing amounts, figures kasi hindi naman ako gano'n. And even if I do share different ways to earn money in my other platforms, it's just that na pagka medyo malaki na yung pera, I'm not really comfortable sharing it to the public. But for the sake of helping, yun naman din kasi yung status or let's say my why, kaya ako nag-share sa inyo ng contents here in YouTube kasi I wanna help. I was once like you, nasa stage na ano ba yung mga kailangan, ano yung magkano yung gagastusin before planning to take this one huge, plan, one huge investment and dream how to be an international student. Eto na, wala ng paligoy-ligoy na share ko na sa inyo. Ito yung financial breakdown ko when I applied. Pero kasi masyadong overwhelming 'yan, kaya hindi ko naman 'yan papakita sa inyo ng isahan lang. And I just, divided into, 3 parts para hindi kayo ma-overwhelm. And screenshot niyo na lang kasi tatagalan ko naman 'yun na ipakita yung each part dahil meron pa akong mga explanation or mga tips na share sa inyo kung paano natin siya nakuha. Pero siyempre, all I can say would be iba-iba tayo ng risk, iba-iba tayo ng privileges, iba-iba tayo ng environment. So, it really depends on you kung paano niyo siya, let's say shell out. Pero probably, I'll just be on a privileged side na a little bit ng tuition ko, yung for a start lang is, somebody like specifically my mom has helped me, kaya nasimulan din. Pero the rest of it would be under my, um, resources na, yung mga available within my capacity. And siyempre yung mga savings din natin on the side. Okay, let's do this. A little bit of a background, studying online as an international student. So the, advantage of, myself studying online would be wala akong cost of living on my first year, wala rin akong cost for visa. Kaya eto yung expenses ko nun. Yan, last 2023, I started my journey as an international student way back in the Philippines. I am lucky enough kasi merong perks na gano'n. You can study 1 year in the Philippines and then on your year 2, you have to go to New Zealand na. And ayun, meron akong gano'ng naabutang privilege. And eto siya, as you can see, yung July 2023, yung PTE, it means Person Test of English. I took that exam first kasi kailangan siya ng school before you enroll. Kaya ayan muna kaya under conditional enrollment muna ako nun. Peso 'to lahat, 11,000 pesos yung, English exam na yan and hindi naman ako nag-review sa review center. I have myself review. Kaya maximize what you can get on YouTube kung yan din yung exam na gusto niyo, Persons Test of English and ayan. Bilang kailangan natin ng information, ayan. PTE means Person's Test of English. I took that exam sa Makati and I booked that online. So, ayan kasi mas marami siyang dates na available and swak sa schedule ko kaya yan yung tinake kong exam. And gladly after 2 days, thank God, um, nakapasa tayo. Kaya one take lang. And then next, ayan, come by August 2023, I paid my tuition. And then, what you call this one, first, fee na kailangan ko bayaran sa agency kasi i-enroll na nila ako fully, gano'n. Anyway, so again, by those time frame kasi June ako kinausap nung agent, tapos, July, di sabi niya mag-take ako ng exam, so naka-conditional enrollment lang ako nun. So while waiting for the result. And then August yun nga, before August nung nalaman na okey na yung exam, actually by August na nga yun kasi I think it was like end of the month na ng July ako nakapag-exam, ayun. So I had this one, I paid the tuition na 500 and may 44K akong binayaran sa agent ko or hindi ko lang matandaan kung ano yung exactly pero pinagsama ko na sila. Kaya ayan, overall total expense ko for year 1 would be 555,000 pesos. And yung pera na yan ay, um
merong part sa mom ko, meron ding part sa mga naipon ko in the past. So yun yung paano ko siya na-gather, and then may part din na ano ba, nag-pull out ako sa investment ko. Anyway, ayun. So, much more of that details. And then eto na yung mga on the side na while I am still studying sa Philippines, eto yung mga bagay na kailangan ko nang i-prepare din. So, yan yung show money, cost of living. Yung show money, since 1 year na lang kasi akong mag-aaral sa New Zealand by yun nga, ito ngang 2025, 700,000 in peso yung need ni New Zealand immigration na makita. So, it's equivalent to 20,000 NZ. And then, ayan, I also had my passport color photograph, and then I got NBI, also police clearance, and then etong translation na 'to, it means kasi nung way back 2017, I had an application sa Germany, and then sadly na-deny tayo. So, I had to translate the German documents from the German embassy to English. So, I paid for the translation. Sabi nung iba hindi naman daw need, pero sabi lang din ng agent ko, um let's do it na, wag na natin i-risk kasi siyempre made-detect din naman nila kung baka may mga I mean, rejections ka with other embassies para lang to make sure. And then ito yung medical, which is done sa Makati. Etong medical na 'to may mga accredited lang na medical institutions yung New Zealand or gano'n din naman ata sa Australia and other countries. So, sa Makati 'to, nakalimutan ko lang yung name, and it's about 14,550. Ayan, nakita na yung ambal preparations ko with, funds. Crucial naman talaga diyan is show money. Pero sasabihin ko rin sa inyo bakit naging 800 yung pinrepare ko later on. As you can see sa year 1 ko, yun nga yung sinabi ko kanina, wala akong cost of living, wala akong visa fee, kaya laking tipid din for me na nag-start ako sa Philippines, and thank you Lord, akala ko yung delay na yun, it was just something na, what you call this, na I was very anxious about, pero sobrang ngayon I'm thankful kasi hindi na ako gumastos pa ng alam mo cost of living ko rin, and then shell out that much money. Okay, next. Eto na yung year 2 tuition ko. This data, what do you call this, is for 2023 pa. So, iba na ang amount ng tuition natin ngayon, and gladly nakakuha pa ako ng partial scholarship diyan sa tuition. Anyway, let's go to year 2. Ito na yung mga nagastos ko rin sa, what do you call this, combine yan nung ano, nung from the show money, ito na yung karugtong para hindi na lang kayo ma-overwhelmed. Okay, for the year 2, ito naman yung pinrepare ko. Yung aside sa show money tsaka yung mga pinakita ko, I mean earlier, yung tuition for year 2, and then what you call this, eto, immigration, visa filing, 30,000 siya. It's care of na dun sa agent ko kasi sila yung nag-process for me nung visa application, and then plane ticket. Well, 'wag na kayong magulat sa plane ticket ko, mahal talaga yan kasi parang less than a month. Alam mo yun, last akong nag-book ng ticket ko sobrang ano na din, sobrang rush na, kaya napamahal ako, tsaka worth it for me kasi Singapore Airlines yung pinili ko. So hello ba, baka naman Singapore Airlines, sobrang, ni-research ko kasi yon yung kung ano yung parang mga best, airlines if, pupunta ako ng New Zealand. Madami naman, may Cathay, Qantas, ayun nga, alam ko, and then Singapore Airlines. Ang gusto ko lang din kasing mangyari is hindi na ako masyadong mahirapan sa palipat-lipat lalo na mag-isa ako. Kaya ayun, so far kasi ang Singapore Airlines would be, what you call this, yun nga, from Philippines to SG, and then SG to, Auckland. Lahat yun Singapore Airlines, and then from kumbaga same airline ako ng ano, Singapore, papunta from Philippines to Singapore, then Singapore to Auckland, same na yun. Then pagdating sa Auckland tsaka na lang ako magta-transfer going to the local, which is yung going to Palmerston North, ayan. So, alam ko marami ring nagulat na, I mean, close friends ko kung bakit nagganyan. Pero kasi sobrang sobrang tight na nung nag-book ako nung flight. Anyway, tapos ewan ko, pero worth it. Like for me, sabi ko nga, hindi ko ide-deprive yung sarili ko sa, siguro kung mag-isa ka at saka depende anong perspective mo dun, hindi ko na lang dineprive yung sarili ko sa convenience ko kasi mag-isa ako, tsaka ang dami kong dala. Anyway, and then yun nga yung, and then another, payment na naman I mean sa agent ko,
sa service na ginawa nila since they were going to apply for my visa na. Yun na yung last payment ko sa kanila and then they also required me for the insurance. Ayan. So, kinonvert ko na lang into peso. Hindi ko probably ₱33 yan at time. Like, 1 NZ is equal to ₱30. Yeah. Yung Cbank, nakatulong naman siya kasi I mean, pwede siyang gamitin as credit card. Yung Wise kasi ginagamit siya for, parang easier conversion lang na na, what was it? What do you call this? Ayun, for pagpapadala, yun na, Wise sa comments, or in the description, yung referral code ko kasi maganda na may Wise ka and na-realize ko lang na ano, na sobrang hassle-free niya sa'kin na while I'm waiting for my bank account dito sa New Zealand, meron akong Wise na I can tap whenever I would, like to buy stuff. Insurance ko dito would be Southern Cross. Though sinuggest lang sa'kin nung agent ko na mag-Southern Cross ako yung kinonsider ko kasi yun kasi sabi niya, by the time na aalis ako ng Philippines, magsa-start na insured ako. And year 1 ko, pabalik lang tayo, would be eto, 555 and then sa year 2, kasama na 800 plus, 600 so ang total is 1.4 or 1.5. Hindi ko rin alam kung paano ko na-pull out yan pero thank God na lang kasi may mga naipon natin the past few years, yung mga, investments and so on na really thank God na nakaya kong ipunin 'to. Actually ngayon parang, habang nire-record ko 'tong video na 'to nare-reminisce ko rin na like, "Shocks paano nangyari 'to lahat?" 'Di ba? Show money for, New Zealand immigration, 'yan. Yung cost of living nga talaga is 700,000 in peso or equivalent to 20,000 NZ and the plane ticket, 'yan talaga yung budget talaga. It should be 50,000 lang talaga, 56 yung budget ko sa plane ticket, 'yan. And then visa fee. So ito breakdown nung bakit ginawa ko siyang 800,000. Yung cost of living, yung plane ticket, tsaka yung visa fee. So i-a-assume ko na lang na by that time na, mag-a-apply ako is kasama pa siya sa budget ko. And mapapansin niyo hindi ko na sinama yung mga tuition ko sa show money ko, it's because nauna nang nabayaran yung tuition. Meron kasing iba-ibang ways ang mga agent diyan, eh. May ibang senaryo na ganito yung mangyayari, sasabihin nung agent mo na, "Sige ano kailangan yung, tuition ko dapat ng year 2 mag-reflect siya sa bank statement ko pa kasama nitong cost of living, plane ticket and" 'yan. Kasi hindi ko pa naman siya nagagalaw, so hindi ko pa na siya nabayad. Puwedeng gano'n, ipapasa niyo 'yun sa immigration, 'yan, and then until such time na, bayad sa tuition na kasi kasama pa siya sa bank statement, eh. And then until such time na sabihin ni immigration na, "Okey, meron ka ng approval in principle" na tinatawag nila, by that time tsaka ka pala magbabayad ng tuition mo sa school. And eto namang agent ko iba naman yung way niya. Sabi niya, "Faith, ibayad mo na yung tuition mo para hindi na natin siya isasama sa bank statement." Kasi ang bank statement, this amount, yung 800,000, isarado na natin sa 800, should be in my bank account for 6 months and more. Hindi ko siya nasama at, what you call this, kasi when I pulled out my resources, hindi ko naman siya nakuha na 6 months before ko ilalagay yan. Parang hindi siya papasok sa within the 6 months frame 'pag inantay ko pa yung tuition ko. Ang technique na lang na ginawa namin nung agent ko is, sabi niya, "Faith, ibayad mo na yung tuition mo ahead of time bago tayo submit ng visa sa immigration and then after that, tsaka natin ilagay yung, official receipt, yung invoice ng tuition and then along with this show money." Ayan, thank God umabot tayo sa ganitong point. Actually, this is a reminisce na ito yung God moves in mysterious ways, talaga na hindi ko alam paano ko na-pulled out. Pero I'm gonna share some tips naman. Kaya overall, ito yung nagastos ko like, 2,000,000. Like round off mo na, 555 plus 1.4, 1.4 or 1.5 is, 2,000,000 talaga yung let's say budget ko when I started last 2023. Every year kasi nagtataas ang tuition ng New Zealand. And even naman sa ibang schools gano'n din. Ano pa bang mashe-share ko na tips na tingin kong makikinabang kayo? Well, yun nga, una yung WISE, kuha kayo nun. Kasi nung ako umalis ng Philippines, hindi na ako kumuha ng I mean, since may required na limit din yung, I mean, na money na dadalhin mo sa airport. Ang alam ko kasi 10,000, NZ lang yung limit. So, let's say, siyempre medyo malaki na rin yun talaga. Kaya ang ginawa ko na lang, nagdala ako ng 500,
NZ na cash para just in case na kailanganin ko, and then yung the rest, what you call this, yung iba pang pera ko nilagay ko sa Wise. I mean kinonvert ko na siya sa NZ. Tapos, what you call this, nag-convert din ako ng konti sa USD, sabi ko just in case kasi magutom ako at least meron akong, US dollars na dala din. Pero nasa ano na yun, nasa Wise yun lahat. Tapos, yun nga, how to pull out the resources. Alam ko a lot of people would ask me like, "Faith, parang ang galing na na-pull out mo yung lahat ng yun." Yan, una sa lahat, um, talagang naglista ako kung ano yung mga pera ko, mga savings ko, mga investment ko na, magma-mature by that time na nag-a-apply ako. Yun yung isa sa mga ginawa ko. And then, hindi ko isa-suggest talaga na ano, ibenta niyo lahat. Wala akong gano'ng isa-suggest kasi this is a matter of ano pa rin, risk pa din. Risk siya in a way na paano kung halimbawa, 'wag naman may mangyari, ma-deny ka sa immigration. Hindi naman siya ano, nangyayari pero alam mo yung worst case scenario lang na you're gonna trade so much, yung ginagawa ng iba na talagang all out, gano'n. I would suggest not to. Kasi meron pa rin naman akong mga what you call this, kahit na medyo malaki 'tong na-shell out nating, expenses, meron pa rin akong, alam mo 'yun, backup na mga emergency fund. Importante 'yun kasi worst case scenario, things might happen. Hindi siyempre nabawasan, pero alam mo 'yun, meron ka pa rin talagang ise-secure na pera, hindi yung all out ka. 'Yun lang yung gusto kong sabihin on that thought. And then next tip would be, use your, resources, specifically sa bank. Kasi may I mean, if you're a good payer naman kasi sa credit card, nakatulong din 'yun. Hindi yung credit card itself, hindi ko ginamit ko yung credit card sa pagbayad nung visa fee, pero sa iba hindi. Hindi ko siya ginamit, naging way lang siya. Ito yung ewan ko ba, hindi talaga lahat ng tao same ng ano, same ng perspective sa credit card. May iba kasi sinasabi nila, "Don't get." Pero ako, as time goes by, na-realize ko rin kasi yung, um, importance ng credit card na you're building your credit scores sa mga banks. And what happened was, when I got my credit card, basta ano lang, wise spending lang na kung ano yung kaya mong bayaran the next month, yun yung, ise-spend mo sa credit card. So, nakatulong yung credit card sa akin in a way na, what do you call this one? Nabi-build ko kasi ng maayos yung credit score ko, which leads me to, increasing the credit limit every now and then kung kailan nila trip. And hindi ako umutang directly sa credit card pero, I mean there are banks na sila yung na pagka nakita nila na, ay this, person is a good payer, sila mismo yung mag-o-offer sa'yo nung, personal loan. Which is yun yung nangyari na, what do you call this, ito yung lagi ko namang testimony with other people na nandito na sa New Zealand na if yung sinasabi nila talaga na if it's really meant for you, I mean, if parang it's, God's will for you, it will find its way to you, and it's really true talaga. Kasi sa totoo lang, um, mom ko lang tsaka yung nag-iisa kong business partner yung nalapitan ko, I mean, nung time na kinailangan ko rin. Pero konti lang yun, partial lang. Pero kahit konti, sobrang grateful ako na nakapag-jumpstart ako, because of them. And then yung the rest, yun na, parang talagang strategic way na of thinking of your resources talaga. Kung paano mo what do you call this, mare-raise yung money. And nakita niyo naman sa timeline ko, hindi naman siya naging ano, hindi naman siya naging isang bagsakan lahat. Meron siyang timeline. Kaya 'di ba, as much as I want to show it, ayokong isipin niyo na ang laki, hindi. Dapat hindi gano'n yung mindset. Kumbaga, ma-o-overwhelm ka sa laki pero kaya mo siya i-break down into pieces at saka meron kang dates kung kailan mo siya kakailanganin. Kasi for me, hindi ko naman alam din sa inyo. For me, yun yung nakatulong na, take it in I mean, put it into tiny bits of pieces para hindi ka ma-overwhelmed talaga. And siyempre, sabi ko naman din lagi, hindi lang sa video na 'to, hindi lang, I mean, for this recording, pero any social media accounts ko, lagi ko naman sinasabi, if you are planning to be an international student, samahan mo talaga ng lakas ng loob, magbaon ka talaga ng pera and especially prayers. Kasi hindi ko rin naman ine-expect na, ah, I will be able to gather those resources talaga. And one last thing would be, na-realize ko, kasi when I was worrying too much nun, parang
mas napapatagal pa yung ano, yung pag-gather ng funds instead of, um, what do you call this, hindi ko naman ini-invalidate na 'wag kang mag-alala. Pero all I can say is habang nag-aalala ka may ginagawa ka na din on the side na you can control. Para 'di ba, hindi lang waste of time, let's say nakaka-stress kasi na-experience ko, eh, nase-stress ako mag-alala, parang ano lang, iniisip ko lang pero 'di ba, like stress out and then act away, 'di ba? Gano'n na lang like lagi ko naman ding, naging learning lesson nung nagpe-prepare ako, laging facts over feelings. Ang dali sabihin pero yeah, siguro kasi na-realize ko lang din noon na ginagawa ko na ang prayer ko parang, "Lord, ginagawa ko naman lahat." Gano'n. May gano'n akong prayer, sabi ko, "Lord, I'm doing everything that I can." Sabi ko, yung mga bagay na hindi ko na kayang gawin, sana ano, ikaw naman yung gumawa for me. Ta's Lord, binibigay ko na sa'yo yung pag-aalala ko, binibigay ko na sa'yo yung, what do you call this, takot ko na matuloy ba 'to or hindi, gano'n. I-comfort mo ako, meron ba akong gano'n, i-comfort mo ako kung hindi ito for me. Yung mga gano'ng bagay kasi may mga along the way nakaka-anxious talaga mag-prepare. Kaya eto na, as much as I don't want to share this, shinare ko 'to sa inyo para makita niyo na ako din, I mean, I'm on the same shoes as yours na nag-struggle din naman ako financially. Pero yun nga, ang hindi ko lang talaga ginawa is ibenta lahat. Please guys, wag niyo ibenta lahat, hindi ko alam. Wag niyo i-raise lahat. I mean, magtira pa din kayo. Parang gather all you can. Tsaka kahit na may hinahabol kayong panahon or so, try to ask your agent or sino mang or alam mo yun, try to negotiate na kung meron bang ibang way na, installment. Well, sa'kin kasi hindi nung year 1 ko naging puwede siyang installment kasi 1 year akong nasa Philippines. Pero pagka talagang choice mo is going to New Zealand, hindi puwede yun. Kailangan you have to pay everything in full. Kaya yun lang ang kagandahan ng New Zealand immigration na hindi man cover talaga ng part-time jobs mo yung tuition mo, pero they really wanted to na prepared ka, na bayad na yung tuition mo beforehand ka pang pumunta dito sa New Zealand. Ayun, yun yung for me kagandahan na ginawa nila para medyo less stress nga naman. Sabihan niyo ako, kung dumating kayo sa huling part na 'to na sana nakatulong 'tong video na 'to. Sana I pray na the Lord will bless you a lot of, abundant resources, a lot na abundant pa, 'di ba gano'n? I mean abundant resources para if you wanted to be an international student sa New Zealand, magawa niyo din. And I know kaya niyo 'yan. And if may chance naman kayong, let's say later in the future magkita tayo somewhere else here, like, please say hi, hello. Ang dami dito sa New Zealand na nag-encourage din sa'kin, like they always say, "Faith miracles can happen." Parang wala lang, nakakatuwa lang i-reminisce na in some other ways, may mga tao pala na unconsciously, like they've given you like the drive na 'wag masyadong ma-anxious, they've given you the reason na ituloy mo lang, na maniwala ka kay God, ayun. Pero I'm really excited na, to hear your stories on paano niyo na-gather yung resources niyo, and if may questions kayo, please direct to the point niyo ng itanong sa comment, and I'll just make my time to answer it. And again, I mean, after everything I've said, please take this as my personal opinion, not my professional advice, and also please do your own research. And you can see my socials below, you can follow me, and then, yep, that's it. Thank you. See you again in the next video. Bye!